Hi guys, it's me Anabu and welcome back to my channel. So for today's video, it's already March 5, 9 p.m. And yung Vietnam vlog ko ay February 11 to 14 pa. So malayo na yung pagitan. And inintrohan ko to kasi sakto sinuot ko to sa Vietnam. Sabi ko introhan ko nga kasi magulo yung clips. Tapos, hindi kasi ako nakapag-voice over masyado and kulang-kulang yung clips ko kasi nalalobat ka agad ako. Tapos wala akong power bank. Tapos, wala ring memory yung phone ko. Puno siya. So, hindi pa nakapag-delete masyado. Kaya, ayun. Pero itong intro na to then is way ko para makapag-share sa inyo ng tips. Since lagi naman nagsishare ng tips pag umaalis para maging informative naman itong video na to. So, yun, share ko lang. Pero yun na nga, ang unang tip ko sa inyo, ano ko na lang to. Ganun ko na lang kasi isang pangit ko pa. Sorry. Tapos yun. So, ayun na nga, potato corner muna. Ito na yung voice over vlog. Halo-halo vlog talaga to. Then, ayan, na pancake house ako. Favorite ko yan. Tapos, nagdiretso ako ng boss since wala niyan dito sa Batangas. Usually, sa Manila ko lang siya natitikman. So, ayun. And then, nagkapulang ako ng backlogs ko. Sakto, na-delayed pa yung flight. So, ayan. Finally, boarding na. First tip ko sa inyo is kapag dumating kayo ng airport, so ikukwento ko sa inyo na pagdating ko kasi ng airport, nag-book lang ako ng Grab. Pero bago pa ako mag-book ng Grab, once nag-arrive, mahaba yung pila sa immigration noon. And fini-figure out ko pa kung saan ako magkukuha ng pera kasi dumating ako ng Vietnam nang wala talaga akong plan. So, spontaneous trip lang siya and kung ano lang talagang matripan ko nung pumunta ako doon, kung ano lang gusto kong gawin. So, mostly yung clips ay kumakain lang talaga ako. Hindi rin ako masyadong namasyal kasi gusto ko lang mag-relax. So, yun. Nag-withdraw ako sa ATM nila and dumating ako doon ay madaling araw na. So, yung withdrawhan doon, ang ginamit ko pa rin is yung GoTime ko na card kasi napagtanto ko na mas mura palagi kapag GoTime. Mas mura yung conversion. Feeling ko parang malapit sa Google rate yung conversion. Tapos, yung BPI ko na card, ginagamit ko lang siyang pang swipe, pero hindi ako doon nag-withdraw talaga. Mostly, nag-withdraw ako ay doon sa GoTime. But be prepared kung magkano yung i-withdraw nyo. Kasi ako, wala akong idea at that time. Parang yung pinindot ko lang yata is around 2 million dong. So, nung pagtingin ko sa app ko ng GoTime, kasi pwede nyo yun makonect sa GoTime app nyo. Pagtingin ko doon, parang around 4,000 plus yung nabawas, if I'm not mistaken. So yun, feeling ko malapit talaga kapag GoTime card yung kinuha nyo. So, makukuha nyo siya sa supermarket. Pero, sana sponsored na. Pero yun talaga, laging GoTime yung gamit ko. And BPI, kasi yung BPI, feeling ko mababa din yung conversion rate niya. If magsaswipe ako, both credit and debit cards. Tapos, after nun, so parang naka 2 million dong ako and isa lang. Hindi ko kasi magets yung conversion and nahihiya ako dahil mahaba yung pila. So, after nun, nagpunta na ako ng immigration. Pero before that pala, nag-ano pa pala ako, nag-SIM. Doon na rin ako bumili ng SIM. Hindi ko lang maalala kung magkano. Sila na rin yung nagtusok-tusok ng SIM ko. Doon din siya sa stall na yun. Parang magkatapat lang sila ATM machine, tapos SIM, tapos mabilis lang. So, after nun, tsaka pa ng immigration. Medyo mahaba yung pila sa immigration. And then, after noon, yun. Bumaba na ako, tapos nag-grab lang ako. May grab app. Automatic naman, kapag naka-grab kayo, kung nasang country or nasa place kayo, mag-update yung grab app nyo. So, important talaga na una mag-withdraw muna kayo. And pangalawa is mag-SIM card kayo para may access agad kayo sa internet. Pero yung grab app ko, hindi ko alam kung lahat ba ganun. Kasi nagbabawas na lang sa akin yung card. Nagbabawas na lang sa card ko yung nagagastos ko sa transportation. Kasi whole Vietnam trip ko, Grab na parang angkas, motor lang, at saka taxi yung ginamit ko. Since pabalik-balik lang ako sa mall, makikita nyo lang yun sa mga next clips. Kasi kumakain-kain lang naman ako doon. So, yun lang yung ginawa ko. But, yung isang tip ko rin sa inyo, since dumating ako madaling araw, medyo nagulat ako kasi diba may language barrier tayo sa mga Vietnamese. And then, pagdating ko doon,
parang iintay ko na yung Grab ko. Ang sabi kasi may bay doon na pag-iintayan nyo. So, tumawid ako, lumabas ako ng airport, may bay doon na iniintay. Madilim. Tapos, may isang driver na parang kinuha na niya yung maleta ko. So, akala ko siya yung Grab ko. Tapos, pagtingin ko dun sa details sa phone ko, parang, hindi naman ikaw yung Grab ko. Sa isip-isip ko, parang hindi naman ikaw. So, parang tinanong ko siya, sabi ko, ikaw ba yung nandito? Tapos, yun pala, parang sinasabi niya, ibibigay niya sa akin ng same rate. Huwag na akong maghintay ng Grab. Ibibigay niya ng same rate. Sumakay na ako. Then, ihatid na niya ako sa hotel ko. Pero, syempre, natakot ako kasi hindi ko naman alam yung paligid. And, mas better kapag Grab kasi mas safe na alam mong naka-grab up ka, diba? So, parang sabi ko, no, hindi. English yun, de. Pero basta sabi ko, no, ganyan. Parang, iintay ko na lang yung Grab ko. So, sabi niya, okay. Pero halata mong bad trip yung mukha. So, ayun, be mindful lang. And then, ito pa, after nun, edi bumalik na ako dun sa may base. So, medyo madilim. Tapos, may lumapit sa aking lalaki na driver din. Parang ang sinasabi niya, kung ano daw ako, parang sasakay, ganyan. Patingin daw ng Grab app ko kung iniintay ko daw kasi yung Grab driver ko. Sabi ko, Tapos sabi niya, Filipina, ganyan. Sabi ko, yes, I'm from the Philippines. Ganyan pa si ate mo, girl. Siyempre, as a friendly, talkative girl. Ayun. Tapos, parang tinawagan niya yung driver. Siyempre, Vietnam, yung language nila. So, hindi ko naintindihan. Pero, nag-cancel. Parang kinancel ng driver. Tapos, yung sabi niya sa akin, your driver canceled, your ganyan. Pero, feeling ko may sinabi siya. Diba? Parang may instinct ka naman na may sinabi siya. So, parang sabi niya, sa kanya na lang daw ako sumakay. Gusto ko talaga para safe, sa Grab app na lang. And para din yung rate, sure kayo. So, ayun, yung tip ko sa inyo. Ang ginawa ko is, nag-book na naman ako ng panibago. And, medyo lumayo ako dun sa lalaki kasi ayaw niya ibalik yung phone ko. So, ayun din, be mindful talaga. Kasi yung phone ko, iniabot ko sa kanya, diba? Kung naitakbo niya yun, paano na si ate mo, girl? So, huwag kayong lutang. Tapos, ayun, knowing na mag-isa ako, yun, yung mga nangyari sa akin. Yun yung mga first encounter ko sa Vietnam. Then, lumipat ako sa kabilang bay. Tapos, may dumating na naman na Grab driver, sinasakay na naman niya ako. Tapos sabi ko, hindi nga. Kasi may iniintay ako. Tapos na-bad trip na naman. Alam niyo yung mukha nila, medyo asar talaga sila. So, yun, huwag kayo ma-intimidate. Stick lang kayo dun sa Grab nyo. And, yun. After nun, nakarating naman ako ng hotel ko. Tapos, yun. Tapos, pwede naman kayong mag-book sa Klook ng mga gusto nyong activities kasi doon ako natingin. Pero minsan kasi kapag solo traveler ka, hindi siya pwede. Dapat 2 packs kayo. Since ako naman, hindi rin naman ako parang into site visit. Ganun, gusto ko lang talagang mag-chill. Hindi na rin ako nag-book pa. So, yun lang. Hi guys! So, ito yung room na nabook ko. Pagpasok mo yung right side, merong sink. Then, merong mirror. Tapos, boom! Yun. Tapos, meron ding toilet. May kasama na siyang towel. And then, may bathtub. And shower. Tapos, ito lang. Wala akong check-in baggage. Yan lang yung dala ko. Then, bag ko. Tapos, meron tayong side table. TV. Tapos, ito yung bed ko. And then, may dalawa lang siyang side table. May lampshade. Tapos, meron tayong sofa dito, and then ito yung cabinet with hanger. Yun lang. Hi guys! It's me, Anabu, and welcome back to my channel. So for today's video, ay gusto ko lang i-share sa inyo yung naging experience ko going here from the Philippines. So currently, I am here at Ho Chi Minh, Vietnam, and I am a solo traveler, tapos female. So, inagaan ko talaga sa immigration, and luckily, wala naman na masyadong hinanap sa akin kasi nag-prepare ako ng travel authority. You should prepare your travel authority if ikaw ay student and sponsored ang iyong travel, and also you should prepare your student ID. So, yun yung hinanda ko, pero hindi na ako hinanapan. So, yung naging tanong lang sa akin is anong gagawin. So, sabi ko travel, then tinanong kung kailan yung balik, hinanap yung ticket ko. So, yun, medyo hindi ko alam kung kailan yung balik ko. Pero lumusot naman kasi akala ko 14 yung balik ko, yung pala 15. So, ayun lang. Tapos, ngayon, it's already 1:05 PM and kaayos ko lang. Maayos na yan. Yan na yun. Kasi kanina, madaling araw na ako dumating dahil na-delay din yung flight ko. So, nung nasa immigration pala ako,
After nun, tumambay lang ako sa airport. So, I suggest agahan nyo na din. Kasi yun na rin naman para hindi kayo ma-hassle. And then, sa airport na din ako nagbili ng travel tax, which is 1,620 pesos. Then, pumila lang ako. Wala akong baggage. Carry on lang kasi if may bibili ako dito na lang ako bibili ng maleta. If ever meron man, para din makapag-uwi ako ng isa pang malaking maleta. Tapos, so ngayon, ang plan ko lang ay mag-Takishiyama, mag-mall. Kasi wala talaga akong itinerary para dito. Chill lang tong vlog na to kasi gusto ko lang siyang i-vlog kasi mag-isa ako. First international travel ko mag-isa. And actually, first travel ko lang din mag-isa. So, ayun, i-share ko lang sa inyo kahit ayaw nyo. Tapos, kanina around 8 AM nag-breakfast na ako. May kasama tong buffet breakfast, itong binook kong hotel. Pero hindi ko na siya na-vlog kasi parang feel ko naubusan ako kasi late na until 9 AM lang siya. Pero tomorrow, i-vlog ko siya para makita nyo. And titingnan ko rin kung anong activity ko tomorrow. Wala kasi akong taga-picture, so hindi ko rin alam kung paano. Yun lang. Tara na. Nagmamadali talaga ako kasi nagmamadali ako magsalita kasi alis na ako. Tapos guys, mag-fit check na rin ako kahit ayaw nyo at hindi naman hiningi kasi feeling ko wala talaga akong magiging maayos na picture pero si picture naman. So ayun, i-vlog ko na lang talaga. Skirt from Kashika and white top from TikTok shop lang yan. Tapos slippers from Payless. Kasi naka-shoes talaga ako pero lagi kasing nananakit yung pa ako. So feeling ko hindi na ako mag-shoes or titingin na lang ako ulit ng shoes dito. If may makikita ako, let's go! Dito, I really had a hard time looking for food kasi hindi ako mahilig sa noodles. Pero yung pad thai, gusto ko siya. Pero yung parang noodles na lomi, ayun, hindi ako kumakain noon. Parang nahihilo ako. So yun, ang tagal ko. Pero finally, ito. First meal ay pad thai. Thank you. Tapos nabili sila ng appetizer. Naubos ko yun guys. Then right after nag-dessert ako, tinry ko tong ice cream and super sarap niya guys. As in, nagustuhan ko siya. Tapos dapat bibili ulit ako kaso nag-try pa ako ng ibang dessert. Kasi nga yung ginawa ko lang naman dito is kumain. Pero super nagustuhan ko siya. Soft served ice cream siya. Nakalimutan ko yung name pero pag naalala ko ilalagay ko dito. Ang sarap talaga, promise. Tapos yan, nagdiretso na ako sa kainan na naman, yung Hokkaido Baked Cheese Tart. Masarap din siya. Mahilig kasi ako sa matamis. Tapos ito, malapit lang sa hotel. Nakita ko aesthetic. So, tinry ko katinat. Madaming branches yan sa... Check, it's already 11 PM. And ngayon lang dumating yung pinadeliver ko sa Grab. Twister fries lang siya at saka cheeseburger. Kasi wala na ulit twister fries sa atin. So, yun. Fast forward, ayan yung noodles na everyday kong nakikita. So, tinry ko na siya. And then, masarap yan lahat. And yung cereals, kung napapansin nyo, mahilig ako sa cereals. Tapos, ito yung view dun sa eating area nung hotel. And ako lang yan na kumakain and nanananaw-nanaw. Kasi, hindi ko alam kung anong gagawin ko nung day na to dahil wala nga akong itinerary. Pero yun, sobrang rare ko mag-breakfast kasi hindi ako morning person. Lagi akong late nagigising. Kaya, ayan. Sa hotel na lang nakakapag-breakfast. So, enjoy ko lang siya. Huwag niyo akong i-judge mag-chopstick kasi ganyan lang yan pero nakakakuha yan. Charot. Pero totoo. Tapos ngatal kasi talaga yung kamay ko. So, ayun. Tapos ganyan din ako mag-chopstick. Hayaan nyo na lang. Ang mahalaga ay nabusog ako. Masama na naman yung loob ko, guys. Walang ma-shopping. Walang mabili. Kaya after nun, bumalik na lang ako sa mall para kumain na naman. And hindi ko lang na-vlog pero nag-aangkas and nag-grab lang ako for my transpo. Tapos ayan, pumipili lang ako ng food. Dito, parang malaging typhoon yung food. So, ayun, sobrang nagustuhan ko to as in ang sarap.
Nag-order lang ako niyan para matry ko both yung ulam tapos yung xiaolongbao. Bitin yan sa akin. Ang sarap. Pati yung milk tea, super sarap. Wala nga lang pearls. But, ayan, naubos ko talaga. Tapos, diretso dessert na naman. Then, after nun, naganap lang ako ng grocery. Bumili ako ng kung ano-ano. Tapos, so, yan. Guys, waiting lang ako sa Grab ko. Kasi pupunta akong isa pang mall. Dahil wala akong mabili sa Takashiyama. Parang nakatatlong balik ako doon. So, try ko yung isa pang mall. If you guys are curious or naghahanap kayo ng budget idea, around 15 to 20k itong naging budget ko for this. Kasi matakot talaga ako and bumili-bili lang ako ng kung anek-anek dyan. Tapos, nag-try ako ng madaming food. So, yun talaga. Tapos, itong hotpot na to, nakikita ko siya sa iba't ibang malls. I had to try it kasi ang cool gumagalaw. Pero ang sarap niya. Worth it siya. Tapos, hindi awkward kahit solo kang kumakain kasi may place talaga sila pang solo. Yung next pictures na ipapakita ko, ay yung iba pang mga food na na-try ko. Pero hindi kasi lahat na picturean at na-vlog ko. So, ayun. Bumili rin ako ng chocolate ko sa duty free kasi Valentine season yan. Follow me on Instagram. Bye!